Hindi, ito lang. Ha? Lagi kaming dumadaan dito. Tinitingnan ka Paano mo nalaman? Di ba nasa lumang simbahan ka, lubog ng tubig ngayon? Bakit umalis ka doon? Bakit umalis ka doon sa lumang simbahan? Yun nga po yan eh. Nagkaano kami ng... Oo nga, bakit sino yung kumuha sa'yo? Bakit umalis ka sa lumang Si Tess. simbahan? Sinong test yun? Test na Pascual. Ha? Asawa ni Eto. Ayan, maraming salamat doon sa kumuha kay Lola Meli sa simbahan. Pero tumakas ako kuyang Eh, kasi kinukulong nila ako. Hindi ka kinukulong, inaalagaan ka nila Ha? sana. Inaalagaan ka nila. Hindi. Ayaw nila akong umalis doon. Oh. At magbabantay ka ng bahay. At si Ato, naglalasing lagi yun. Andun sa barkada. Ito kung sino man po yung nais makatulong sa inyo, wag na kayong nagtatampo, wag na kayong nag-iisip wag na kayong nagsasalita ng pangit. Dahil Saka nagsabi sa akin hindi, bukod na po nun, hinanap namin kayo, hinahanap kayo ng ating mga... Uy, ako rin tinatanong kita kay sinasabing mo. O nga, gaya po niyan. Saan ka nakatira ngayon yan? Pero ang taba mo, kuya. Saan ka nakatira ngayon? Saan ka nakatira? Pero, Eh, mabuti naman at... bahay ni Esther. nasa na si Ate Esther? Kinuha sila ni Kapitan. Na doon ang dalhin. Ayoko nga, dahil nga si Esther, hindi magandang ugali Hindi. nito. Magandang ugali nila, yung nararamdaman mong tampo sa mga anak mo, palabasin mo na sa puso mo. Wala Wala Huwag ka na nang ngayon, nagagalit. kaya lang nagkakaanuhan kami dahil nga... Pero nasan po ba si Ate Esther tsaka si Ate Elena? Wala na rito dahil nga Paano wala? nandun sa kabila naman siya. Ako lang nandito, bahay ng pamangkin ko. Sino yung tao dito? Ikaw lang Ang mag-isa? bahay kay anak ni Elena. Naguguluhan ako tuloy. Ibig ko sabihin po, dito sa gilid ng patubig, sino yung kasama mo? Si Ila Esther, tsaka si Elena. Kilala mo yun? Nasaan na sila? Ngayon, ako naman dito, ako Oo nga lang. po, nasaan yung mga anak ninyo? Nasaan? Yung mga anak nyo, nasaan? Kakausapin ni Kuya Aw. Ang anak ni... Ayo, anak nyo. Yung anak nyo, nasaan na yung sila Ate Elena at si Ate Esther? Nasaan yung mga anak ninyo? Cavite. Hindi, yung nakatira dyan sa may bahay. Nagpunta ron sa anak kay Elena. Di ngayon, Sa kay Dalaga. ngayon nag-iisa kayo dito, ganon. Ako lang nag-iisa, pero mamaya yan, andyan dyan sila. Gusto ko sana silang makakakwentuhan para maunawaan na nila kayo Dahil matanda na kayo, pahit na pahit. Hindi na ngayon, dahil sa, Ambusin dahil nyo na, sa kuyang. Tsaka wag ka nang... Si Kapitan ang nagkumuha sa amin. Opo. Tsaka wag ka nang nagsasalita ng hindi maganda para magalit siya yung mga anak mo. Para walang nagagalit siya yung ibang tao. Wag ka nang gumagawa ng marites. Hindi naman ako nagsasalita ng gano'n Hindi. Kumbaba na nga Oo, basta tanggapin mo po sa puso mo na wala na pong ibang yayakap sa'yo kundi yung mga anak mo. Tanggapin mo, ipakita mo na sa kanila na nagkatampuhan man kayo, pero yun, na mahal mo silang mga anak. Mahal mo sila. Tapos kung... Hindi mo lang kasi naintindihan ko yan Naiintindihan ko. Ako, hindi rin ako naging mabuting anak. Hindi rin ako naging mabuting anak sa magulang. Pero, ayan, ito, nagkaroon na po ako ng kapansanan. Kung ano man po yung gawin ko sa buhay ko, wala na. Kahit na... ikaw iba, kabisado kita kuyang. Kabisado kita. Kaya nga po, ayan, mahina na yung tenga mo, hirap ka na maglakad. Hanggang ngayon, habang panahon ka na nililimos. Ewan ko lang kung makakatagal ako rito. Tagalan mo. Ba't hindi ka tatagal? Saan ka pa titira? Ala naman ako ba itutulong sa inyo? Gusto ko doon sa malayo, sa Kakarong Hindi, ala nang tatanggap sa'yo. Ala nang tatanggap. Tanggapin mo na po sa sarili mo na yung mga anak mo na makakasama mo. Kung hindi ko mapaliwanag sa'yo, kuyang, kung paano pangyayari sa buhay ko Naipaliwanag mo na sa akin dati. Nakita ko na Pero ngayon, nitong lang. Naintindihan ko na yung sitwasyon mo. Dati malakas ka, masipag ka, may trabaho ka. Nung malakas ka, medyo
maano ka din po, meron kang paniniwala sa puso mo na galit. Matigas din po yung ulo mo nung ikay nakakalakad. Tama ba? Nung ikay bata, aminin nyo na matigas din yung ulo nyo nung bata kayo. Opo, di ba? Kaya Ganit. mo na, nung malakas kayo, pag matigas ang ulo, kaya pa nating panindigan. Pero ngayong ala na tayong lakas, panindigan na natin na nakakaaw. Panindigan nga. Nanay, kahit na ako'y bulyawan o duro-duruin, Ala wala na, na yun. ala na, wag nyo Kaya isipin. lang, Wag nyo na isipin po yung nakaraan. Kalimutan nyo. yung mga tao nga naaawa sa akin dito eh. Dahil nga si Esther nga masyadong ano eh. Naiintindihan ko si Ate Esther. Kaya naman naging ganun na lang si Ate Esther sa'yo dahil sa kagagawan mo. Medyo naging masipag kang magulang. Naging masipag kang magulang, kaya lang naging matapang ka kasing magulang. Nung isipin nyo yung pagkakamali nyo, may intindihan nyo po yung mga anak ninyo. Biro mo, kuya, may ikukwento ko sa'yo. Teka No. muna, huwag nyo pong baguhin yung usapan. Ang sabi ko, Tinatanggap ko naman yung sinasabi mo kaya, eh. kaya naging matigas yung ulo ng mga anak nyo dahil matigas din po yung ulo nyo. Saan magmamana yung anak? Di sa magulang, di ba? Saan magmamana yung anak? Mare, pero akala mo, matigas ang ulo ko, hindi kuya. Nagkukumbaba na ako. Ngayon, tama yun. Oo, nagkukumbaba na ako. Ngayon, ano po, teka lang, ano po yung maaaring itulong ng ating mga ninang? Ayun, yung dati yung mga ninang mo, namimiss ka na. Ano yung maaaring maitulong ng mga ninang natin sa iyo? Tingin ka po doon. Ba, yan ang Oh. Tanong nyo muna, ay sabihin nyo sa ating mga ninang kung ano yung maitutulong nila sa buhay nyo ngayon. Kanino? Sa mga ninang, basta kahit sinong ninang. Okay. Ano kaya? Meron ka bang meron ba kayo may tutulong sa akin? Hindi Hindi kuya. ganon. Kung sakasakali po, ano po ba yung maitutulong sa inyo ng mga ninang? Ha? Tignan nyo, andusing nyo na, ang payat nyo pa. Kung may 3 buwan ako doon kuya nakakulong. Hinahanap ka po namin nung sa palengke, hindi ka namin makita. Pero nagpunta ako doon sa barangay. Nagpunta ako doon kay Clarita. Yung sinasabi mong asawa ni Eddie. Hindi ko po kilala yun, huwag na natin banggitin Sabi, yun. ngayon nagpunta ron. Sabi mo kasi nasa likod lang. Saan kaya dito si Kuyang? Tinanong ko doon sa barangay. Si Kuyang Arca ko, hindi ko makita. Sabi ko, Eh di naghahanapan pala tayo, ano? oo, naghahanap ang Kuyang. Nandun ako sa sunod, kung Burol 4, natanong ko sa barangay. Si Kuyang Arca ko, hindi nga raw nila kilala yun. Kang ganon. Konting kibot. Nasaan kaya ako dito? Malapit lang. Sabi mo kasi sa likod lang sila nila Clarita. Wala raw. Hindi ko po kilala yun. Hinahanap kita kuya. Ang mga anong oras darating sila, yung mga anak mo ay mga anong oras darating? Kasi gusto ko magpapatulong sa iyo na kung paano ako, yung bang bibigyan niya ako ng ano kuya. Focus yun. Dito pa. Kuya nga yung ibig sabihin, yung tulong na binibigay sa akin, pero wala kuyang, walang katulad mo. Oo nga, ano po ba yung, kung sakasakali, ano ba yung po pwedeng maitulong ng mga ninang natin sa iyo? Lagi akong umiiyak ko. At saka kuyang, kilala mo si Ato. Huwag ka mo nang banggit ng ibang pangalan. Nandun ako nakatira Okay, kuyang Oo, ano ba yung, ngayon nandito ka na sa puder ng mga anak mo, ano yung maaari namin maaari naming maitulong sa iyo o maitulong ng mga ninang? Ano yung maaari? Ikaw, meron dahil sa ikaw, kahit ano mangyari, Ayan, dumarating ka kuyang sa buhay ko. Mga ninong, mahina na po talaga yung tenga ni Lola Melin. Hirapan na rin po ako natutuyo nila. Napaka, mo kuyang, kala mo naman ugali ko. Sa totoo lang kuyang ang ugali mo hinahanap-hanap ko kahit saan. Hindi nga po. An angel ka. Pag oras may nangyari sa akin, dumarating ka. Nagulat nga ako kapon. Ano? Si Kuyang?
Eh, sino ho may sabi sa inyong darating si Kuya Aw? Nanay ni ano? Ay, hindi. Si Connie. Oh, magkausap kami ni Mami ko. Nagulat si Kuya. Bakit ako na nangyari? Yan si Kuya, kahit kailan. Basta ako meron nangyari sa akin, dumarating ka sa akin. Ibig sabihin, ano mo si Kuya Aw? Si Kuya Aw para sa'yo, ano? Para sa akin, angel ka, Kuyang. Angel ka sa buhay ko. Naintindi mo ba? Angel ako, mukha akong halimaw. Ay, iyan ang mali mo, Kuya. Ikaw lang sasabi. Pero sa pool pa nung araw, kahit nawala si ate, kami pa lang ni Kuyang ikaw Sige. talagang dumarating ka sa buhay ko. Kung ano man ang nangyari, dumarating ka. Dahil parang Ano matatawag mo sa akin? Ano mo ko? Ano ba ako? Angel o devil? Hindi, Kuyang. Para sa akin, anghel ka sa buhay ko. Dahil ikaw dumarating, Kuyang, kung oras na ako'y nangangailangan ng tulong at nangangailangan ng Pero sa totoo, Kuyang, 3 buwan ako doon nakakulong. Araw-araw, Kuyang, tulungan mo ako. Nasaan ka ba? Oh. Inahanap ka namin, hindi ka namin makita. Ay, paano nga nakakulong ako, Kuyang? Hindi ka nanlilimos doon sa palengke. Ayaw nila kung mano man lang sususian, nasa labas ka man lang, na titingin mo mga lalagyan. Nakakulong, Kuyang eh. Pero pasalamat ka pa rin dahil inalagaan ka. Tumakas ako, Kuyang, hindi sa kayabangan. Tumakas ako, pumunta ako sa barangay. Matigas pa. Dahil 3 gabi, hindi ako pinakakain ng hapunan. Hindi totoo yun. Tapos, Hindi siguro yan ang totoo sabi yun. mo. Oo. Nagsumbong ako doon sa barangay. Kasi, 3 hapon ay 3 tanghalian, hindi rin ako pinakakain. hindi, wag kang ganon. Imposibleng hindi ka nila papakainin. Kinuha ka nga nila sa lumang simbahan tapos hindi ka nila aalagaan. Imposible yun. Talagang Imposible. hindi ko gusto. Ayan, pasensya na po kay Sir Ato, kay Tatay Ato, ano pa man. Itong yung interview ko po kay Lola Meli, hindi ko naman po pinaniniwalaan yung mga sinasabi niya dahil marami po siyang kwento na siguro dala lang po ng bigat ng dibdib niya na gusto niya malimos talaga siya araw-araw. Gusto niya may sarili siyang pera. Kaya kahit po yung mga nakapaligid sa kanya, naaawa pero malimit, mainis po sa kanya kasi sa haba po rin ng pag-iisa ni Lola Meli, medyo nakita niyo naman po, mahina na rin yung tenga. Nag-uusap po kami, naghihiyawan. Kung sino man po yung makakapanood na ito ng mga kababayan ko dito sa Gapan, hindi ko naman po pinaniniwalaan yung mga sinasabi ni Lola Meli. Hindi naman po lahat nun pinaniniwalaan ko. Hindi naman po lahat nun tama, hindi naman po lahat mali. May tama din po siguro kasi tao din naman po si Lola Meli na naging matigas man yung puso niya. Imposible pong wala po itong damdamin. Imposible po itong kung ano yung katwiran niyang baluktot, mananatiling baluktot. Kaya siguro sa mga ninang po natin dyan, isa na po si Ninang Ate Emma. Ninang Ate Emma TV, eto nakita natin si Lola Meli. At ayun po yan pong yero na yan, dating kubo po na nilipad na ayos, tirahan po ng isa sa mga anak niya. Natutuwa po si Kuya Aw dahil kung makikita nyo po yung lumang simbahan ngayon, lubog na sa tubig. Pero buti pinatuloy po siya rito ng kanyang mga anak. Hindi man po sila nagpapansinan, hindi man sila nakikibuan. Gusto ko sanang makausap po yung mga anak ni Lola Meli na maging magkakaibigan po tayo, maging magkakaibigan silang mag-iina para kung sa ngalan po ng channel ni Kuya Aw, kahit papano po, mahatiran po natin ng tulong o pagmamahal po si Lola Meli galing po sa mga ninang at ninong. Kaya Lola Meli, mga anong oras uuwi yung mga anak mo? Pero Kuya, sa totoo lang, hindi ko iniisip na dahil nga ikaw ay dumating sa buhay ko, hindi ko alam. Hindi ko alam bakit dumating ka sa buhay ko. Pero minsan nalulungkot ako. Patayo naman po. Ikutan mo kami patayo pang short video. Ba't naman ikaw nalulungkot? Nag-iisa lang ako, Kuya, sa totoo. Nakuryente pa ako. Anong kuryente? Di sana wala ka na ngayon.
Hindi, nakuryente ako doon kinaato. Huwag mo nang banggitin huwag ka nang babanggit na ibang pangalan. Ibig sabihin, maging masaya ka na kasi andito ka sa poder ng mga anak mo. Oo, yun, ngayon. Kahit- Masaya ako, pero... Kahit ano mangyari, hindi ka nila matitiis. Kahit ano mangyari, hindi ka nila matitiis. Kung madapa ka man dyan o ano, hindi ka nila matitiis. Yung magiging masyadong madiwara, masyadong hiyaw ng hiyaw, mapagmura. Mali ka, kuya. Mali yun. Hindi ako nagdidiwara, hindi ako nagsisigaw. Kahit na ako mali ka, kuya. Nakausap ko na ang barangay, nakausap ko na yung mga kapitbahay mo. Nakausap ko na po yung mga anak mo. May sakit kang diwara. Aminin mo at magagalit ako sa iyo. Magtatampo na ako sa iyo o Wala. magkakaiyakan tayong dalawa. Ang gusto ko lang mangyari, kuyang, yung Dito ang lili mo, mapipreskuhan ka, sariwa ang hangin. mahirap ang nangyayari ko yan eh. Ano yun po yung mahirap? May nahihirapan ako kasi hindi nyo ako naunawaan eh. Kung hindi ba kita nauunawaan, hanapin ba kita? Kung di ba kita na, kung di ka napamahal sa akin. Hindi sa isip ko, hindi ko iniisip na ikaw hanapin Oo mo nga. ako eh. Kung hindi ka napamahal sa amin, hahanapin ba namin ikaw? Kaya Nawalan akong puwersa. hindi Na- nga po, isipin nyo, may Kuya Aw na, sabi nyo, guardian angel nyo, isipin nyo na lang na, bakit si Kuya Aw kahit pipilay-pilay, dumarating pagka, Kung anong nangyayari sa akin, kabud ka dumarating na hindi ko akalain na ganun. Samantala ako siguro nakita mo matapang ako pag ako nagsasalita. Pero hinahanap-hanap ko yung pangangaral mo. Kaya lang minsan kuyang takda sa akin isip, nalulungkot din ako. kaya nga Oo. po, hindi naman kasi ako normal din. Kaya ang maipapayo ko naman sa inyo, bilang isang guardian angel mo, huwag ka na nag-iisip ng nakakagalit sa puso mo. Dito sa bahay na ito. Ako masaya ko na kahit Kailan nga Hindi. masaya ka eh. ako masaya ako dahil nandito ka sa compound kahit nasa barong-barong kayo nakatira, nandito ka sa compound ng mga anak mo tsaka mga apo mo. Yun lang. Masaya ako na kahit napasama mo yung loob nila, napasama nila yung loob mo, pero andyan kayo magkakatabi. Ayan po yung kanilang barong-barong. Mabuti Dati nga pong kamo lumipad ko po yan. ng bubong. Ganyan na lang ngayon eh. Pero talagang ako Pero ganito sabi na ko lang. nga, mamatay na ako eh. Gusto ko mamatay eh. Pero... Sige, gusto mo nang mamatay. Oo. Pag namatay ka, Nung nakuryente ako, papatayin kita, gusto mo pa. Patay ka na, papatayin pa kita. wala ka. Basta kung ano lang kuyang kung marunong matindi sa akin, naintindihan ko, mahal niya ako. Pero ikaw, number 1 ka. Bakit? Ewan ko ba kuyang? Hindi ka ba, Lahat ng pangaral mo, hindi ka, nasa isip ko pa rin. Pag may dumarating sa buhay ko na mahigpit, wala akong nalalaman, kundi kunin niyo lang. Nung nakuryente ako, kuyang, alam mo kung sino to. Kuyang, tulungan mo ako. Ako ang Sabi ko, tinawag nyo. Hindi Eh, ko hindi naman ako akalain na ganun nga. hindi naman ako kahit humiyaw kayo. Bina Pastora, tulungan niyo ako, sabi ko. kahit po humiyaw kayo ng Kuya Aw, tulungan nyo ako. Hindi kita mapupuntahan agad dahil kahit yung sarili ko, Ba't nga ba ikaw, nahihirapan ako. Dapat kinalas nyo na ako. Noon, di ba sabi mo sa akin, kalasin kita. Ba't hinahanap nyo naman ako ngayon? Kasi mahal ka namin. Mahal ka namin kaya Ikaw lang. paulit-ulit ka. Hindi mo man kami mahal, pero mahal ka namin kaya paulit-ulit ka naming hinahanap. Hindi ba masarap yun? Dapat maging masaya ka dahil hindi mo kami kaano-ano, hindi mo kami kadugo at hindi mo kami kakilala. Pero ilang taon na, 2 taon kalahati na tayong 2 taon na kitang pinapagalitan. 2 taon ko nang sinasabi sa'yo na paulit-ulit na palayain mo yung galit sa puso mo. Mahalin mo yung mga anak mo para mapawi yung galit nila sa'yo.
Huwag kang magmatigas. Ikaw ang yung walang anak na makakatiis sa mga ay walang magulang na makakatiis sa mga anak. Kuyang, totoo yung sinasabi. Walang inang hindi makakaan. Pero kung ako dinuduro-duro, Kaya hindi ako kumikibo. ay, hindi po basta-basta gagawin ng mga anak 'yon kung hindi kung wala kayong bigat na ginagawa sa kanila. Kaya nga ako, kuyang, sa totoo lang, dinala ko dito. Maligaya na ako. Bakit ka mo? Basta ako, Dahil sa... eto magtampo ka na sa akin at magtampo ka na. Ako masaya ako na nandito ka sa puder ng mga anak at mga apo mo. Kaya kung Para kung makita mo, kung mamatay ako, merong hindi, dumadamay. oo, tsaka hindi ka kara-kara mamamatay. Lalo ngayon, Matagal pa rin ang buhay ko, kuyang. gaya po ngayon, pag umulan sa gabi, sobrang lakas. Ngayon, dito ka sa bungad na to nakatira ba? O doon sa dulo? Saan? Saan ka nakatira sa kubo, sa barong-barong na yan? Itong isa. Itong bungad. Bahay ng apo ko yan. Ito. Yan. Ngayon, si Esther at saka si Lina doon sa likuran. Wala sila dyan ngayon. Ay mamaya, pag pumunta dito, pasabi na lang na nanggaling dito sila Kuya Aw. Hindi nga ako, kuya, kung kumikibot. Wala na. Sige. Hindi na ako, hindi ako pwedeng, ganito hindi na ako lang. pwedeng mag-ano, kuyang eh. Ganito na lang po yung gawin nyo. Pag hindi sila kumikibo, wag na lang din kayong kumibo. At kung makabalik po kami, at papuntahin ako dito nung ninang ninyo, Matigas, sister. hindi, alam ba, mapabalikin kami dito nung mga yumayakap sa inyo. Pupunta ako ng mas maaga para abutan ko sila Ate Esther, si Ate Elena, tsaka yung mga apo mo, na yung, kahit na hindi na yung maibalik yung dati yung samahan, kahit yung marinig man lang ni Kuya Aw na pinatawad ka niya, pinatawad mo sila, bilang kahit na makapit-bahay man lang magsama Kaya kayo. naman ako napunta rito, kuyang, sa barangay. Oo, Silang naki-excel, silang kumuha sa akin. Nakausap na rin namin yung barangay, hindi doon po sa barangay Tay Fernando, Santo Cristo ba ito, no? Norte. Ay, doon sa may Cristo Norte. doon po sa barangay sa Santa Cristo Norte, minsan na po akong pinagpaalam ko si Lola Meli po diyan sa barangay, kay Yusek, at sa mga barangay nakakwentuhan ni Kuya Aw. Pangalawang beses nyo nang niyakap din si Lola Meli, talagang hindi nyo po tinagalan. Dito? At naiintindihan ko po sa Barangay Norte, salamat po na naibalik nyo si Lola Meli dito sa poder ng kanyang mga anak. Ganon nga, kuyang. At Pero, doon po sa mga makakanood po ng mga taga dito, taga ibang bansa man, taga lugar man namin, o kahit sa panig po ng buong mundo, o taga Visayas, taga Leyte po ito si Lola Meli. At sa lahat po na ito, hindi naman po namin ginagawa itong video to para po magpaawa po kami, para hindi po, matagal na po namin na ibablog si Lola Meli dahil may nahanap ako sa buhay ko eh. huwag ka nang maghanap sa buhay mo dahil wala na, malapit ka na rin. Sa bagay nga, totoo yun, sinabi mo. Mana pa, sabihin mo na lang po na bago man lang ako pumanaw, makauwi ka man lang doon sa bayan mong Sinilangan sa Visayas, Leyte. Kaya lang ang problema, wala ka naman atang matuntunang kamag-anak. Tsaka isa pa, hindi ka nila tatanggapin dahil naging bato yung puso mo. Naging bato. Tapos hanggang sa... Hindi niya utanggapin. Di tumanong sa patubig para mamatay na. Hindi ka mamamatay agad-agad. Pero gusto mo na ba wala talaga? Wala na ako talagang Pero gusto mo nang mamatay? Oo. Saan ba yung Akala mo ba pinapangarap ko sa buhay? Kukuha na ako ng pampukpok sa ulo mo. Ako na pupukpok sa ulo mo. Gusto mo? Gusto mong... Alam ko naman hindi mo gagawin yan. Gusto mong sa mga kamay ko ikaw pumanaw? Pag gusto mo na, kukuha ko ng... Nasambay pang... babangagin ko na po sa Baka matukso ko po yan. Hindi, joke lang po. Babangagin ko na. Matigas ulo talaga ni Lola Meli, no? Pero masaya po si Kuya Aw. Sobrang natutuwa po si Kuya Aw dahil ayan, kahit po na naghihiyawan kaming dalawa, parehas man kaming may kapansanan, parehas man kaming matigas ang ulo. Pero masaya si Kuya Aw dahil andito na po siya sa kahit hindi pa sa ayos ngayon yung mga anak ni Lola Meli tsaka siya. Pero ipagdadasal po ni Kuya Aw at ipagdadasal ng mga ninang natin na magkapatawaran po sila kahit hindi man po 100%, makapagpatawaran po sila ng kahit na bilang magkapitbahay, di ba? Kaya ikaw Lola Meli,
kukunin ko yung, may contact ako dito. Pag ikaw ang may kasalanan, pagbalik ko dito, tutuluyan kita. Wala na, wala Kapag- lahat yun. Ayan, Kuyang na, wala na lahat yun. kung sakasakali na magsumbong, may magsabi sa akin na, naku, ang tigas ang ulo ng lola mo, Kuya Aw, yung lola Meli mo, ang tigas ng ulo. Akalain mong binigyan na lang ng ulam, nagmamalaki pa. Sinusuyo na ng mga anak, ayaw pa magpasuyo. Pag may nakarating sa akin balitang ganon, asahan mo. Ba't nagtataka nga ako, kuyang, lahat sa akin nagsisimula ang galit ng tao. Oo. Teka muna. Hindi Alam, ko maanuan. alam mo ba kaya nagagalit siya yung mga tao? Alam mo ba? Ito yung totoong dahilan. Meron kang kapangyarihang marites. Yun. Alisin mo yun. Yung mapaggawa ng kwento sa kapwa, alisin mo yun. Nakarating ako sa barangay, nakarating ako sa mga kapitbahay mo dyan, nakakwentuhan ko na sila Ate Esther, sila Ate Elena. Maano ka, mapaggawa ka ng kwento. Ako, didiretsahin na kita, huwag ka magagalit sa akin. Yun ang alisin mo sa ugali mo. Kaya ako nagkukwento sa karanasan ko. Oo, karanasan mo. Pero mas maraming dagdag. Mas marami yung dagdag. Ba't sa kaya kuya kwento. naniniwala ka na gano'ng maraming dagdag? Bakit? Ako naniniwala. Paulit-ulit na dumarating ka pa Oh. rin. Kasi mahal kita. Mahal Oo. kita, yun. Ang gusto ko, kuya, Gusto kong, teka muna, ang gusto kong mangyari, yung mali mong paniniwala, maitwid namin para magkasundo kayo ng iyong mga anak. Sino ba naman ako? Ano ba akong tao? Hindi naman ako kahit pastor, hindi naman ako pastor. Masama ba yon yung gustong mangyari ni Kuya Aw dahil isa ka sa naging muka ng aking channel. Bago ko man lang iwanan yung channel ko, eto na, iyak na ako. Taos na ako, kuyang, nung araw. Kaya nga, eto, Pag oras na may tampo ako sa'yo. pakinggan mo ko. Eto, kahit wala akong budget, kahit walang gasolina yung motor, lumabas ako para masaya ako nandito ka kila Ate Elena. Eto na. Kaya ang gusto ko mangyari sana, ay alisin mo na yung maling paniniwala mo sa puso mo. Sana nga. Masaya ako na nabalikan kita rito. Masaya ako na nakausap kita. Hindi ako nahihiya sa mga kapitbahay, naririnig ako nagsasalita. Na bago man lang mawala yung channel ko, bago man lang ako magpahinga, magkaroon man lang ng ending yung kwento ko sa'yo. Dahil isa ka sa naging mukha ng channel ko. Kaya kung ngayon parang pinapagalitan kita, nadadala din ako ng aking problema. Hapon nga, kuya, nagtataka ako. Marami rin akong problema. Marami rin kalungkutan sa puso ko. Marami rin akong mga dapat gawin. Marami rin din dapat akong pangarapin. Pero bago man lang ako mawala sa mundo ng YouTube, gusto ko magkapatawaran kayong mag-iina. Yung mga anak mo, patawarin mo. Yung mga anak mo, ako lalapit sa kanila para patawarin ka. Tapos yung naiintindihan naman kita dahil ang ayaw nila sa iyo, mapaggawa ka ng kwento, marites ka. Kaya tanggapin mo na yung sinasabi ko dahil yun naman yung tama. Kuya, hindi ako nagagawa ng kwento. Hindi ako nagagawa ng kwento. Hindi rin ako nagsisinungaling. Ewan ko lang, kayo lang nagsasabi yung sa akin naggagawa ng kwento. At lahat ng salita ko, Kaya eto hindi na, kayo naniwala. ito na. Wala na akong magawa, kuya. Ito na po, ito na tayo. Ngayon, Wala na akong magawa. ngayon po, bago humaba yung kwentuhan natin, ano yung maaaring maitulong ng mga dati mong sponsor sa iyo? Ngayon, basta dito, mamuhay ka ng Parang bang wala na ako, kuya. Puwersa. mamuhay ka ng tahimik dito. Kung hindi ka man pinatatawad ng iyong mga anak o hindi ka nila pinapansin, tanggapin mo sa dibdib mo dahil may pagkakamali ka din. Ngayon, kung ano yung meron ka dyan, na kung ano yung wala ka dyan, sabihin mo sa amin, sabihin mo sa mga ninang, maaring matulungan kanila. Hindi ko yan katulad ng dati na kunting kibot masaya ako. Pero ngayon, mahirap na. Hindi ka ba, Mahirap na yung kuyang. kaya nga hindi ka ba masaya na muling nagkita tayo? Noon masaya tayo. Tayong tatlo. Masaya tayo. Pero ngayon nawawalan ako ng puwersa, kuyang eh. Paano matanda ka na nga kasi? Oo nga, kuyang eh.
ang pangarap ko sa buhay, kunin lang ko ni Lord, maligaya na ako. Sigurado ka bang ang Lord ang kukuha sa'yo? Sigurado ka bang si Lord ang kukuha sa'yo sa naging buhay mo rito sa ibabaw ng lupa? Isipin mo, sigurado ka bang ang Panginoon ang makakapiling mo pag namatay ka? Nagtataka rin ako eh. Nagsisi ka na ba? Takot-takot ang pagsisisip, takot-takot ang pagkikisama, pero kuya, ang iba. May pero, ibig sabihin, hindi ka pa lubusang nagsisisi. Hindi ka pa lubusan na, kaya wag mong isipin. Parang nawawalan ako ng gana, kuya. Kaya wag mong iisipin na kunin ka na ng Diyos, kunin ka na ni Lord. Hindi ka niya kukunin. Dahil hindi ka pa nagsisisi, hindi ka pa humihingi ng tawad. Tamang nga totoo nga, kuya, nakuryente ako, hindi ako kalahating katawan na matigas na sa akin, pero ewan ko, ba't nabuhay pa rin ako? Umiikot-ikot na lang po yung kwentuhan na. Gusto no, kuyang eh. Ayan, sa mga ninang, nga, doon ka na nga. naging emosyonal na naman si Kuya Au. Pero masaya naman po si Kuya Au na si Lola Meli, nakita natin yung lumang simbahan lubog sa tubig. Talagang hindi na siya pwedeng makitira. Malawak kuya ang Tapos, ano mo. Malawak ang iyong andito po sa pag-iisip, munting pero barong-barong po si Lola Meli na ating... Ayun, ninang Ate Emma, muli kumakatok po sa inyo si Kuya Au. Siguro ang kailangan may lutuan ba kayo sa loob ng bahay? Saan? May lutuan yung barong-barong nyo na yun? Saan? Mahina po talaga ng tenga niya. Sa Siguro isang po, bahay. yung tinutuluyan mo ngayon, may lutuan ka ba? Ayan. Ayun, Yan ang tinutuluyan ko. Yun ang Ate Emma. Ako lang nag-iisa kuyang. Oo, intindihan. At siguro lalagutin na po natin tong ating pagbablog ngayon. Pupunas muna ako ng luha. Buset. Nag-iisipan ko rin kahapon. Ba't si kuya dumarating Buti na lang po. sa- Naka-black shades po tayo. Boljak, parang na-boljak na naman yung aking mga mata. Dahil dito kay Lola Meli. Ang hirap paliwanagan, pero happy po si Kuya O dahil wala na siya sa lumang simbahan. Nadaanan natin, lubog na talaga sa tubig. At mag-e-end na po tayo. At yun, sa mga ninang, sana po matulungan nyo si Lola Meli. Sa mga ninong, ayun po siya. Magpasalamat ka na nakita mo si Kuya O ulit. Unang vlog natin uli ito ngayon. Ayan, nakangiti na siya. Oh. Ano, masaya ka ba? Ako nagpapasalamat dahil sa pag ako merong nangyari sa buhay ko, ikaw ang dumarating. Nung araw, ganon din yun. Pag may nangyari sa buhay ko, kabod-kabod ka dumarating. Pero mahigpit ngayon ang pangangailangan ko sa buhay. Ewan ko ba kuyang tama yung sinabi mo, matigas ang ulo ko, pero wala na akong magawa kuyang. Kaya ang panalangin ko na lang sa Diyos, makuha lang ako, tama na. Dito nga, nag-iisa lang ako rito. Sila nandoon sa kabila. Wala kaming imikan. Wala. Tama lang yun para walang away. Wala na kaimikan. Kung ano mang mangyari, wala. Kung ako'y duduruin, nakikita nila, hindi ako kumikibo. Pag sinabi ko nga kay Esther, mahirap naman kasi magsalita. Masasabi mo na naman na ako'y nagkukwento. Pero, humingi ka ng tawad hindi na. Hihingi lang ko ng tawad bilang, sa Panginoon Diyos. Hindi, ganito. Oo. Kahit anak mo sila, magpakumbaba ka. Para magpakumbaba din sila sa iyo. Yun lang yun. Yun lang yung maipapayo ko po sa iyo. At huwag ka mag-isip na kunin ka ng Diyos. Hindi ka niya kukunin. Dahil matigas pa yung ulo mo, pag malambot na yung ulo mo at malambot na yung puso mo, kahit natutulog ka lang, hindi ka na magigising. Kukunin ka na niya. Pero ngayon talagang pahihirapan ka pa niya kasi matigas ang puso mo. Pahihirapan ka pa niya. Ako nga Akala ko nga noon talaga. Ako nga sabi ko kunin na ako ng noon. Ay, hindi pala kunin. Wala na kakasikuyan. Patarastas nga lang po. Alam mo na.
Doon sa mga kaibigan ko pong naiwanan ko ng suicide notes by tawag doon. Pasensya na na nagpatalo ko doon sa maling iniisip ko na gagawin ko po sa live sana, iinom ako ng muriatic. Pero hindi tama. Pero nagkamali ako. Na ilang kaibigan po natin yung sumama ang loob. Kahit si Tatay Fernando, nabasa niya yon. Antimano, pinuntahan niya ako sa bahay na, Kuya Aw, laban lang. Ayun siya. Hindi po ako nahihiya na ikwento ngayon na ilang halos isang buwan ko rin pinag-isipan kung gagawin ko yung para mag-viral lang. Hindi, pero para matakasan yung nararamdaman kong kalungkutan. Para matakasan ko ang problema. Naisip ko, uminom ng muriatic acid sa live sa YouTube. Pero sobrang maliit naman talaga. Kaya eto ngayon si Kuya Aw. Lubos na, sana mapatawad niyo po ako sa mga kabalbalang kong salita, sa mali kong pag-iinarte. Sana po maintindihan niyo Pagka po. lumalakad ako, At, kuya, wala na akong pakialam doon. Ibabalik ko na rin po uli yung dating Kuya Aw na kahit pipilay-pilay, ibabalik ko na rin po yung aking description and then yung aking motto, yung mapapagod pero hindi po susuko. Pero sa... Ayan, paano aabutan kami ng ulan? Ha? Magpapaalam na rin kami, aabutan kami ng Sige ulan. nga, hapon ako yang. Pero maraming salamat sa pagdalaw mo sa akin. Well, sa guni-guni ko, hindi ko iniisip na ako'y hahanapin mo pa. Ano yung pagkain mo ngayon dyan? Ha? Ano yung pagkain mo ngayon dyan? Ako yang... Hindi ko na iniintindi pagkain. Basta nakainom lang ko ng kape sa umaga. Di wala kang pagkain ngayon, may bigas ka. Na ano, para bang... Para ba ko yung wala na akong pag-asa eh. Na humingi ako ng tubig wag ka kay Elena. Para makinig kayo. Hindi ako nagkukwento ha. Ito muna. Meron ka ba lagayan ng tubig na inumin? Ha? Di ba dati sa simbahan, marami kang galon na inuminan doon? Doon sa simbahan, di ba, dinalang ka namin ng mga galon? Nagsisimba ako. Hindi, galon na inuminan, di ba dinalang ka namin sa simbahan? Nasaan yung mga galon mo? Galon ng tubig. Nawala kuyang yun. Dahil may nagnanakaw. Oo, ayaw mo na. Di wala ka ng galon ng tubig. Wala na kung binigay mo sa akin. Nawala na yun. Ibig sabihin, diyan sa barong-barong mong tinitiran ngayon, Wala na. saan ka kumukuha ng tubig na iniinom? Sabi ko nga na wala na lahat ng gamit mo. Kaya nga, hindi, ayaw mo na yun. Saan ka kumukuha ng tubig na iniinom mo? Yung iniinom mong tubig, saan ka kumukuha? Sila niyan, humihingi ako sa kanila. Ayaw mo, pag ikakatok natin dun sa ating mga ninang. Naghihingi ako sa kanila. Dahil sister, hindi ka naman bibigyan eh. Sa madalit sabi, ano yung pagkain mo dyan sa bahay? Ngayon, ano yung pagkain mo ngayon? hindi pa ako nananghali ang kuyang eh. Nawawala na kung gana kuyang. Sa totoo lang. Pero nag-ano ka naman na, ano ba? Ano ba yung... Kahapon May bigas ka dyan sa bahay. Meron kang bigas. Bumili ako ng 25 kahapon. Ilang kilo yung binili mo kahapon? Kalahating kilo lang. Dahil po wala akong pera eh. Kaya nga. Tapos ano pa? Meron kang kalahating kilong bigas kahapon. Ano pa yung kasama ng bigas? Ano pa yung meron dyan sa bahay mo? Ay sa bahay mo na dahil dyan ka na wala nakatira. Wala na kuya. Meron ako dyan. Yung kalahating, yung 25, kalahating kilo lang yun. Tapos yun lang ko. Bak na. Sige. Ayan, baka may aso sisilipin niya. Ngayon, eto ngayon yung tanong ko. Kahapon nakabili ka ng kalahating kilo. Pero nahiya na ako kuya ng kahingi sa iyo eh. Hindi ka naman manghihingi. I mean, kalahating kilong, dito ata siya sa bungad nakatira eh. Diyan ba sa likod? Yan yung pupuntahan. Hindi na, sa kabirid. Dini daw po. Sa kabila pang pinto. Sa kabilang pinto. Eto ngayon. Kalahating kilong bigas. Tapos, ano pa yung kasama ng bigas mo? Wala na, yun lang. At saka asin, wala na. Ala kang sardinas, noodles, ganon? Hindi ka nga ako nag-aano eh. Ayaw ko na kuyang mahingi sa iyo dahil sa akin
naaawat, nahihiya sa'yo. Lahat puro bigay mo. Tingnan mo. Ang binigay mo sa akin, kuya, meron ka ba biglang nun? naglaho. Hindi nga, meron ka ba nun? Meron ka bang hiya? Meron ka ba kakong hiya? Minsan, dumarating sa buhay ko yun. Ito, joke lang po, nahihiya daw siya. Meron palang hiya nun. Samantalang ayaw pa rin lumambot May ng kanyang nagbigay sa akin damdamin. ng sabon. Pag napunta ko, kuya, sa palengke, binibigyan ako ng ulam na tarin na nila. Papasalamat na ako nun. Ayan, kuya. dun po sa mga nag-aabot ng pagmamahal sa palengke kay Lola Meli, salamat po sa inyo. Tandaan nyo po yung mukha ng matanda yan. Tandaan nyo po sa Gapan, palengke. Tandaan nyo po yung peslak ni Lola Meli. Kapag ka po, itapon nyo na sa ilog. Ang hirap pong kakwentuhan, tigas ng ulo. Joke lang po, mahina na po yung tenga niya kasi. Pero masaya ako.